So mga kamatis, mga kaibigan, mukhang may Easter egg. Yee! Yee! So, galing sa akin yan. Ano yan eh. Di ba ano ko yan? Yan yung branding ko sa thumbnails ko. Laging may Nico David heads. And, you know, look at the eyes, bro. Okay lang yan. May cameo tayo kay Paulul. Easter egg special. Pero maraming salamat kay Paulul sa Easter egg. It means a lot. Okay, so, kailan yung collab? Hindi ko alam kung magko-collab kami niya. Pero it doesn't matter. You can use, every one of you guys na gustong i-debunk si Franklin Miano, you can use all of my content para doon. Wala akong pakialam. Gamitin niyo yan. Yung mga research na ginagawa natin, it is all for you guys to use and to analyze kung sulit ba talagang bumili ng course kay Franklin Miano or mas maganda na lang nang matulog kayo. Kasi yung matututunan natin kay Paulul dito is yung fundamentals of marketing. So pakinggan na natin siya, Paulul, without further ado. Maraming salamat ulit. Siyempre naman, malay mo, gumana yung diskarte mo, di ba? Kung may diploma ka, alam mo na kailangan mo din naman yan sa social media, kailangan mo yan sa marketing. Di ba? Meron ngayon kay Franklin yung nakabaliktad. Nakabaliktad yun, di bro. Tangin. Ayan kasi, malamang sa malamang yan, ano yan eh, inayos nila yung positioning dyan. Kanyang libro, diba? Makikita mo doon na puro sa diskarte, hindi na niya naiisip yung mga basics nung pag-promote ng mga businesses niya, diba? Kasi may fundamentals kasi yan talaga. Ako, I learned that the hard way. Si Paulul kasi magaling siya dyan eh, kasi naalala ko nung nagsisimula kami, alam niya na agad yung laro ng social media. Ako kasi it took me a while, kasi nga, hindi ko naman i-imagine na after a few years, I will be at least making content almost every day. Actually, every day na nga ngayon eh. In relation sa mga nangyayari sa social media. I never imagined that happening in my life. Pero I mean, I'm enjoying the process and salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin hanggang ngayon. And of course, itong laban na to, parang meron akong renewed vigor dito eh. Kasi the more I look into the Franklin Miano content, the more that I feel that I need to do something about it. Kasi konti lang yung gagawa niya. And nagpapasalamat ako sa mga lahat ng tao, miski kalaban ko kayo dati, kung sa tingin nyo ay naging useful sa inyo. Hindi si Paolo lang, hindi ako galit dyan. Yung iba, kilala nyo naman yun. Kung sa tingin nyo useful yung aking research, maraming salamat. Para sa inyo po yan. Para sa inyo yan at para yan sa kabataan na naaapektuhan sa mga ganitong mindset. Diba? Yung school ginagawa kang empleyado, no, it's not. It's teaching you fundamentals in life. It teaches you reading, writing, and arithmetic, basic functions in society para makapag-communicate kayo. Ngayon kasi marketing, advertising ang pinag-uusapan ni Paulo dito. May mga principles yan. Personally, hindi ko alam yan noon. Ngayon, medyo may idea na ako, pero kulang pa rin. O tuloy natin yung sinasabi niya. Na-connect siya kay Alex Hormozi, yung mga ginagaya nila mga style. Yun yung hirap kay Franklin Miano. Ginawa niya, kinopya niya na lang totally si Alex Hormozi dun sa mga sa libro, ginaya niya yon. 'Di ba? Biski yung video niya, it finally happened. Literal na meron tayong screenshot nun. Literal na nakita natin yung format niya. Ginaya niya si Alex Hormozi, pati yung pag-iyak, halos ginaya niya na. Gets mo? Yes, merong idol mo siya, pero yung success niya should look very different from you. You may use the principle from Alex Hormozi, pero kung kokopyahin mo lang siya, wala rin yun. Mahalata ka lang as a poser. Yun yung lumalabas eh. Tuloy natin. Mga ginagawa ni Franklin doon, makikita mo na yung basic lang, yung pinaka-simple. Walang sikreto sa ginagawa niya. Siya lang kasi yung pinakamaraming sinasabi. Yan, pinakamaraming sinasabi. I think it interconnects dito sa ating research na ginawa kanina. Because there is a lot, sobrang dami talagang mga account ni Franklin Miano, which is trying to echo his words. So mga sinasabi niya. Pero may laman ba yung sinasabi niya? Wala. Nakakatawa? Oo. Pero kung medyo may utak ka, alam mo na walang kwenta yung sinasabi niya. Ang end goal nun is ibentahan ka ng kaputang inahan na course. Na masasabi, meron akong
nakuhang digital Pinoy nomad yata yung pangalan niya. In a few days time, ilalabas natin yon, and meron siyang MSB din free of charge. So, tingnan natin. Okay? So marami pa tayong ilalabas dito. Pagbigyan nyo lang ako na trabahuhin to ng dahan-dahan. Kasi nga, ang problema kasi sa mga ganito, sobrang research heavy nito. And kita nyo ito, hindi naman ako marunong mag-code. Salamat kay Kuya Coder na binigyan tayo ng information in relation dito, 'di ba? So tuloy natin. Na pinakamaraming paraan. So parang above the noise siya mismo yung ingay. So, 'di ba, talagang kinukuha niya yung buong market. Kahit hindi naman yung pinaka-quality nung business niya. Kahit hindi niyo. So, yun yung isang goal natin dito yung noise na ginawa niya. I-clear natin yun. Papatahimikin natin siya in the sense na ide-debunk. Kaya tayo nagde-debunk Pinapatahimik natin yung noise na ginawa ng isang tao Kasi nakikita nyo yung importansya ng pagde-debunk, pagko-correct, at pag-i-straighten up sa mga ganitong klaseng content dito sa social media. Laganap siya putok talaga yung ginawa niya Tapos may mga controversial shit pa siya na linalabas. Buti na lang naging positive yung laban natin. Lahat kayo dyan na nanonood sa akin, you help me out expose this guy. Wala ako rito kung wala kayo. Wala akong pwedeng sisihin dito kung di sarili ko. Kasi wala akong editor. Tuloy natin, yung pinaka-quality made na kanyang edit. Pinakamabilis na ChatGPT, lapag mo. Pinakamabilis na edit unahan lang na talaga. magagawa ng TikTok o ng graphic artist na mumurahin lang dyan, pasok mo agad. Pinakamura lang lahat, pinakamura. Kasi alam niya dito, piliin mo ang Pilipinas, alam mo dito, benta na agad yan. Alam mo dito sa Pilipinas, kahit hindi sobrang kalidad, basta mag-viral na yan, basta sapat na yan, huwag mo na to i-edit, huwag mo na to i-call. Hindi, sorry kasi wala akong editor at saka hindi ako magaling mag-edit talaga. Kaya ako bumabawi ako sa research, bumabawi ako sa yun na lang siguro kasi yan talaga yung natutunan ko nung nung nag-aaral ako Yung the amount of research that you have to do to study para maging at least pag pinakinggan ka ng tao, kalidad at sabi nga no counter yung mga linalapag ko dito. So yan yung problema kasi dito sa social media. When you see something viral, hindi mo na ko-questionin agad. Franklin Miano, for the longest time, parang okay sa kanya yun kasi nakakapag-flex siya ng pera, marami siyang sinasabi na mali-mali, tapos pag na-call out siya, isisisi niya sa iba or sasabihin niya, hindi, kasalanan nung editor ko yan, ganyan. Diba? So, alam mo yun, makikita nyo talaga na sobrang yung 2023 to 2024 niya, sobrang na-flood ng content niya na walang kwenta. 'Di ba? Yung libro na lang walang kwenta yung libro na yun. Pero sa tingin ng ibang tao, wow, Coach Frank, ang galing mo, may libro ka. Tuloy natin. Color grade mo sa edit. Huwag mo na gandahan yung boses ko. Huwag mo na ayusin yung framing. Basag-basagin mo na yung boses. Okay lang yan. Diba? Kasi yun yung patok Yun yung okay sa mga tao. Kaya mabuti, nako-call out sila sa mga ganitong pagkakataon. Sunod, galing kay Papa G. Po, chapit! Hindi yan. Hindi ko na gusto yan kasi magre-react siya dun sa nag-i-scatter. Ako, hindi pa ako kumukuha ng And kanina lang, mga kamatis, mga kaibigan, naka-receive ako ng message from someone na galing sa insider. Kasi parang ayaw ng... Teka, eto. Sabi niya dito, si Sir Franklin, ano pong sagot niyo sa mga international models ngayon na nalaman po nila na ginamit niyo po pala yung photos nila nang walang pahintulot? Sabi ng, dinelete, remove your comment Let's wait po sa sagot ni Coach Frank po about sa issue. Thank you. Ayan yung problema kay Franklin Miano Pagka positibo sa kanya, post agad. Pero kapag negative sa kanya, wala. Tahimik lang. So, mga kamatis, mga kaibigan, let's not give this guy a chance to come back sa social media. Kasi habang hindi naman, pwede rin naman siya mag-post, pero kada post niya dapat may nagde-debunk at may nag-challenge doon sa kanyang position. Kasi kita nyo, ang dami niya pare, hindi ko kaya mag-isa yan. And nagpapasalamat ako sa lahat ng IT experts, sa lahat ng VA dyan, sa lahat ng tao na sumasama sa laban towards the right direction.
Ito pong laban na to ay para to sa mga freelancer and para po ito dun sa mga kabataan na sumusuko sa pag-aaral. Hindi po porke hindi kayo makakakamaro ay failure na kayo sa buhay. Ang totoong failure po mga kamatis, mga kaibigan, is yung kada post mo ay kinokopya mo sa iba kasi hindi mo kayang magkaroon ng original post. Yon ang failure sa buhay. Or hindi mo na maitago yung dumi na kinalat mo sa social media kasi wala halatang halata ka na Ang failure sa buhay ay dinidebunk ka ng kahit sino dito na nakikita yung bullshit mo. Yun ang failure kasi you have failed to study. Now the time is reckoning is right now. Pero sabi ko nga sa inyo, slow cook is real. O yun lang naman yung sa akin. Good night na, gege mga lods. Paulo, thank you sa content.